Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito pong tatalakayin natin ay masyadong debatable sa maraming relihiyon sapagkat may kinalaman po sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Okay? The deity of the Lord Jesus Christ. Meron pong malaking relihiyon sa ating samahan na hindi po naniniwala na si Jesus ay Diyos, mana pa ay tao lang. Mabigat kasi yung katagado sa dulo, tao lang. Ibig sabihin, yun lang siya, tao lang. Pero sa liwanag po ng banal na kasulatan, kung titignan natin at susuriing mabuti, siya po ay Diyos 100% at nagkatawang tao 100%. Hindi po pwede kasing isang side lang ang ating tanggapin at babaliwalain ang kabilang side. Kaya pag may nakakausap ako ng mga tao na gano'n ang paniniwala, by the way, yung samahan na naniniwala na si Jesus ay tao lang, bawal sa kanila ang Biblia, hindi sila nakapagbubukas. Aargumentohin kanila ng katakot-takot na talata na si Jesus ay umiyak, si Jesus ay nakatulog, si Jesus ay nagutom. Hindi ko naman pwedeng tanggihan yun sapagkat naranasan talaga ng Panginoon yun, natala sa banal na kasulatan. Bilang tao, 100%. Pero yung bilang Diyos, na may mababasa ka namang mga talata, ayaw naman nilang tanggapin. So, paano yun? Ang mangyayari, pipiliin na lang natin yung gusto natin na pabor sa ating turo. Tapos yung ibang talata na nagpapakitang siya ay Diyos, tatanggihan natin. Punitin na natin yung mga talata na yun na nasa Biblia kung ganun. Hindi tama. So, uulitin ko po ang ating stand mula sa banal na kasulatan, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Lahat ng katotohanan patungkol sa pagiging tao, siya ipinanganak, naranasan niyang umiyak, naranasan niyang makatulog, mauhaw, magalit, naranasan niya yung 100% na pagiging tao. Pero yung sa pagka-Diyos naman niya, hindi niyo naman pwedeng itanggi. Naranasan niya siya ay yukuran, sambahin, tinanggap niya ang pagsamba. Hindi po siya kinakitaan ng anumang kasalanan. Naranasan niyang bumuhay ng patay at naranasan niya mismong mabuhay mula sa mga patay. Naranasan niyang palayasin ang lahat ng mga demonyo. Naranasan niyang suwayin ng malakas na alon at ihip ng hangin. Naranasan niya at siya ay sinusunod. So, paano niyo naman ngayon i-explain yun kung siya ay ordinaryong tao lang? Magbibigay ako ng talata na 3 lamang. Pinili ko na lang po ito para mas maging madali ang ating pag-aaral. At ang ginamit ko ay King James Bible sa English at itong Diglot sa Tagalog. Okay, ito po uunahin ko Kayo na ang magbukas at mag-check. Tingnan nyo. Unahin ko yung nasa Juan chapter 1. John chapter 1 sa Tagalog, verse 1. Tapos titignan natin yung verse 14. Ito yung unang katotohanan. Sabi ng verse 1 sa Tagalog, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Malinaw word for word. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ano ang berbo? Diyos. At ang berbo ay Diyos. Verse 1. Sabi ng verse 14 dyan, nakalagay, at nagkatawang tao ang berbo. Sino ba nagkatawang tao? Ang Panginoong Yesus. Sabi, at nagkatawang tao ang berbo. Sabi ng verse 1, ang berbo ay Diyos. O yung nagkatawang tao na tinukoy na Diyos na berbo, siya si Jesus nagkatawang tao. Di maliwanag Diyos na nagkatawang tao. Ulitin ko, verse 1, at ang berbo ay Diyos. Pagdating ng verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Diyos daw po yung berbo at yung berbo ay nagkatawang tao. Kaya Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1, tapos tignan nyo ang verse 14. Magagalit kayo, binasa ko lang ang talata.
pangalawang katotohanan, ito nakalagay sa English. Nakalagay sa English sa pangalawa, 1 Timothy 3:16. Sabi ng 1 Timothy 3:16 ay ganito, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh." God was manifest in the flesh. Argumento ka pa, hindi mo tatanggapin. Yan sabi ng unang word, and without controversy nga, great is the mystery of godliness. Malalim ang hiwaga. Hindi mo nga maaarok ng iyong isipan bilang tao. Pero ang sabi, God was manifest in the flesh. 1 Timothy 3:16, King James Version. O paano mo ngayon sasabihin na siya ay tao lang? Tinatanggap ko ang pagiging tao niya pero hindi pwedeng lang. Pero dapat tanggapin din natin yung katotohanan na siya ay Diyos. Ngayon siguro, pangatlo ay common sense na lang. Pangatlo, hindi po siya magiging qualified na Savior, tagapagligtas kung hindi siya Diyos. Kasi kinakailangan ang tutubos ng sangkatauhan ay yung blameless, walang bahid, dungis, walang kasalanan. Kung siya'y tao lang, namatay para sa atin, hindi po siya qualified na tagapagligtas. At kung pwedeng tumubos naman ang tao lang bilang tagapagligtas, bakit kinakailangan pa siyang bumaba sa langit? Dami-daming tao dito sa lupa. Isa na lang sa mga taong nabubuhay, ipako sa krus at tumubos sa atin. Hindi po magiging ganap at makabuluhan ang pagtubos ng Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas kung siya'y tao lang. Kaya nga po siya bumaba, nagkatawang tao, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, sabi ng Philippians 2:5 and 6. Kasi nga wala namang makagagawa nung hindi natin kaya bilang mga tao, hindi tayo qualified. So, pag-isipan po natin yan. The deity of the Lord Jesus Christ. Marami pang katotohanan sa Biblia, kaya lang maliit lang ang aking minuto na nais na i-share sa inyo. So sana kinapulutan natin ng aral. Ngayon, I respect you. Kung ano man ang inyong paniniwala, pero tignan ninyo yung katotohanan. Huwag tayong maging bulag sa katotohanan at huwag tayong maging defensive sa mali. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. So hanggang dito na lamang po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.